Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Blessed be the name of Jesus Christ, to God be glory, because His mercy endureth forever. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Ang iyong kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras nito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Sa bawat araw, patuloy po tayong ginagabayan ng Panginoon dahil po napakabuti ng Diyos sa atin. Ito mga kapatid, ating ginagawa sa bawat araw ay ating iparatin ang mensahe ng Diyos para po na mag-isa po tayo sa kanyang kalahatian. Now, alam ng Diyos po na mayroon tayong pangailangan, mayroon po tayong hinahangad, at saka ang Diyos po ang nagbigay sa atin na ating mga pangailangan. Atin po tayo pinabayaan ng Diyos, ginagabayan tayo ng Panginoon dahil po ang Diyos na ating pinanglingkuran ay Diyos na mahabagin, mapagbiyaya at puspos na awa, banayad po sa pagagalit. Na ingatan tayo ng Diyos sa anuman na mga kasakunaan na mangyayari sa limutan. Ingatan tayo ng Diyos, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos dahil po talaga ang Diyos ay siya ang Diyos na tagapagligtas. Now, yan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia Psalms 91 verse 1 up to 5 na yan mga kapatid, dapat natin malaman na ang Diyos po talaga ang nag-ingat po sa atin na anuman ang mga darating, no? Mga kapatid, na kasamaan sa salimutan, may salot o ano pa ba ang mga pangyayari, tanda po natin ang Diyos po ang makapagtiwalaan natin at tiyak na iligtas po tayo sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Shout out po sa lahat ating mga viewers sa ating YouTube channel sa Facebook. Huwag kalimutan sa ating mga friends sa YouTube channel, i-like and share lang po natin ang salita ng Diyos. At huwag kalimutan na i-post natin ang notification bell for update everyday the new videos. So i-below na lang natin guys ang ating channel para po sa bagong mga video na ating in-upload na salita ng Diyos ay updated po tayo. Kasi sa bawat araw lubin ng Diyos ay makagawa tayo, makakreate tayo ng video para maparating natin ang mensahe ng Diyos. Sapagkat ang banal na aklat ng patunay na ito talaga ay dapat natin paniwalaan na ang Diyos po ang kumakalinga sa atin. Saan anuman ang kasamaan, ano ang mga ito po yung pangyayari sa sanlibutan, ang Diyos po ang kumakalinga sa atin. Kaya yan po ang nagpapatibay sa atin, nagbibigay sa atin ng pag-asa tungo ng kaligtasan. Pakinggan natin mga kapatid dito po sa Psalms 91 verse 2 up to 5 mga kapatid. Itong salita ng Diyos, pakinggan natin. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. So, huwag tayo matakot mga kapatid. Alam naman natin, kapag magtiwala tayo sa Diyos, ay talagang walang mga mangyayari po sa atin na kapahamakan. Dahil ingatan niya tayo mga kapatid, hindi po tayo niya pabayaan. Huwag tayong matakot kung anong salot man na sumasapit, gabi man at araw. Kasi ang COVID-19 na dumadaan po sa liputan mga kapatid, hindi kay araw lang, araw-gabi po may namatay dahil po sa COVID-19. So, to God be the glory. Bakit nandito pa tayo sa liputan ngayon? Nakaranas na po tayo, nakaraan na po tayo sa mabigat na mga pagsubok sa sanlibutan.
ito po ay mga kapatid, nagdadalisay po natin pananampalataya ang mga pagsubok. Kaya dahil po na nakita po natin ang gawa ng Diyos, so pinatunayan po natin sa salimutan sa mga video po na ating pinupost, mga kapatid, na ito po sa bawat araw nag-create po tayo ng mga video dito po sa ating YouTube channel para po na maparating natin kung gaano kalaki ang habag at ano ang kapangyarihan ng Diyos, no? Na kahit na libo-libo mga buwal sa ating magkatabi, so huwag tayong matakot. In verse 7, kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Makikita mo kung paano pinaparusahan ang mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol. Walang kasamaan, kalamidad, o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Amen. So yan mga kapatid, no, ang kasiguruhan ng buhay natin. Kasi kung magtiwala tayo sa ating sarili, mapahamak pa rin tayo. Pero iba kung ang Diyos ang pagtiwalaan natin, dahil ang Diyos mag-ingat po sa atin. Kaya yun mga kapatid, ating ginagawa. So araw, magpatatag po tayo sa ating kapwa mananampalataya. Patatagin po natin yung nanghihina na po at saka yung walang pag-asa, ay ibalik natin ang kasiglahan sa kanilang pag-asa tungkol po ng salita ng Diyos. So kailangan natin malaman, kasi ang Panginoon nating pinalingkuran ay nakatingin mga kapatid dito sa lupa kung may naghanap sa Kanya. So ang Diyos po nakatingin sa lupa kung may naghanap sa Kanya. So dahil po yan po, makita po ng Panginoon, pakinggan natin sa 53 in verse 2 dito po sa Psalms, sabi ng Banal na Aklat, mula sa langit nakatingin ang Diyos. Mula sa langit tinitingnan ng Diyos ang lahat ng tao, kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. So mula sa langit nakatingin ang Diyos sa lahat ng tao. So, kahit saan kang lugar ngayon, tandaan po natin, ay ang Diyos nakatingin po mga kapatid. Kaya hindi po natin masasabi na ang Diyos po hindi po tayo nakikita, dahil nakatingin talaga saan man tayo paroroon, kapatid, ang Diyos po ay nakatingin po sa atin. Kaya wala po tayong may dahilan at saka sabihin natin na ang ating ginagawa ngayon ay matago po. Hindi matatago po. Lahat po ng ginawa natin ay alam po ng Diyos. Nakatingin ang Panginoon at sinasamahan po tayo sa Kanyang mga mata. Hallelujah. Kahit saan man tayo paroroon, nakatingin po ang mata ng Diyos sa atin. Kaya wala tayong may dahilan sa araw ng paghuhukom, dahil kitang-kita po ng Diyos ang lahat ng tao. Ito po sa Proverbs in chapter 5:21. Pakinggan natin mga kapatid. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Wala tayong madahilan mga kapatid, no? Kahit sabihin natin ngayon na bakit hindi nakita ng Diyos itong ginagawa ko, kitang-kita ng Diyos. Sama tayo paroroon, kitang-kita pa tayo ng Diyos mga kapatid. Kaya wala tayong may dahilan, no? Kasi saan man tayo magtago ay kitang-kita po ng Diyos. Pakinggan natin sa 16:17 sa Jeremiah, ito po yung sinabi ng Panginoon. Nakita ko ang lahat ng pag-uugali nila. Wala kahit anuman na naitatago sa akin. Nakita ko rin ang mga kasalanan nila. So mga kapatid, wala tayong may dahilan talaga, kasi nakita po ng Diyos ang lahat. Kasalanan, nakita, ugali ng tao, nakita ng Diyos. So wala na tayong wala tayong may dahilan sa araw ng paghukom, paano pa man, kasi lahat po ugali ng tao, kitang-kita ng Diyos. Saan tayo ngayon? Nakikita tayo ng Diyos. So dapat magtiwala tayo sa Diyos. Sapagkat ang tiwala sa Panginoon, walang salot, walang mga mangyayari sa buhay natin na kasamaan kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kaya ito ating pinag-aralan para po na kahit papano tayo po ngayon na nangihina ay palakasin ng Diyos, at tayo po na unti-unti namatay ang pananampalataya ay ibalik ng Diyos ating pananampalataya sa pagitan po ng Kanyang salita. Kasi ang pananampalataya natin mga kapatid, yan po ang unti-unti ang nawala sa paningin ng Diyos, ang ating pananampalataya. Yan mga kapatid ang dahilan na pinapagising tayo ng Panginoon, sapagkat ang nakita ng Panginoon ating gawa hindi ganap, no, sa paningin ng ating Diyos. Ang ating ginagawa hindi pagganap. Ayon po sa pahayag in chapter 3 verse 2 mga kapatid,
Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. So ang pananampalataya pala natin ang unti-unti mamatay. So ang Iglesia ng Sardis ay habang na sila po ay inaangkin ng Diyos mga iglesia kung manampalataya sa Panginoon, pero kahit na po kung buhay pa sila, pero ang pananampalataya nila unti-unti na pong namatay. So yan po ang nakita ng Diyos sa ating panahon ngayon, na ating pananampalataya talaga ay unti-unting namatay sapagkat marami tayong napakinggan na salita ng Diyos na ito pinapangaral po sa atin, pero hanggang hindi natin ginagawa. Dahil po ang ating pananampalataya unti-unting namatay na po. Ibig sabihin, yung napakinggan natin ay hindi natin ginagawa. Sa mga panahon niyan dati, masigasig tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos, sa pagsamba, maaga pa tayo sa simbahan. Ngayon, ang pagsamba alas 9, misa alas 10 na karating alas 11, so isang oras na lang, magsiuwian na. So unti-unti na po namatay ang pananampalataya. Kasi yung ibig sabihin, yung alas 9 na pagsamba, dumating ka na alas 10, alas 10 ka na nakarating alas 11, so kunti na lang pananampalataya mo. Kung dati is full time ka sa pagsamba, maaga pa na simbahan ka na, pero ngayon, isang oras na lang ang natira. So yun na po, unti-unti na pong namatay ang pananampalataya natin at yung nakita po ng Diyos. Tuloy natin hanggang sa verse 3, chapter 3 verse 2 up to 3, dito po sa pahayag. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nyo ay hindi paganap sa paningin ng aking Diyos. So ito pala mga tao na unti-unti namatay ang pananampalataya, hindi ganap ang ating gawa sa paningin ng Diyos. Hindi ganap. Ano ibig sabihin hindi ganap? Sapagkat marami tayong napakinggan na minsan natin nagawa. Paano tayo maging ganap? Nakinig lang po tayo, tuloy naman natin ginagawa. So pakinggan na sa verse 3. Alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon. So ang nangyari pala sa Iglesia ng Sardis, kung nampalataya ng Diyos doon sa lugar ng Sardis, marami silang napakinggan, ngunit hindi nila ginagawa. So yun po ang dahilan na unti-unti na mamatay tayo sa paningin ng Diyos kapag nakinig na po tayo, hindi po natin ginagawa. Kasi yun po sinabi ni Apostol Santiago, hindi lang po tagapakinig tayo, kundi gawin natin, mga kapatid, ang ating napakinggan. Yun po sinabi sa 1:22 dito po Santiago, na hindi tagapakinig lang po tayo, kundi gawin natin. Mga kapatid, gawin natin ating napakinggan. Pakinggan natin Santiago chapter 1:22. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Diba? So kapag ganun daw, dinadaya lang po natin ang sarili natin. Pag nakinig lang po tayo, hindi naman natin ginagawa. So dinadaya natin ating sarili. Huwag naman, sarili mo, dinadaya mo. Ibig sabihin, kung marunong ka kung dinaya mo ang sarili mo, pati kapwa mo siguro, dinaya na po siguro ng tao. Kasi mismo sarili dinadaya mo, nakinig ka lang ng salita ng Diyos, hindi mo ginagawa. Yun pong nangyari sa Sardis, na manampalataya ng Diyos sa lugar ng Sardis. Iglesia po ng Diyos yan, manampalataya. Pero kahit buhay pa sila, pero patay sa paningin ng Diyos. So yun po mga kapatid ating panahon ngayon. At yan po ang nais ng Panginoon na maituwid natin ang ating pamumuhay. Kasi hanggang ngayon, bumalik ang Panginoon para pabigyan tayo ng pagkataon maligtas. Yun po sinabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa 2 Peter in chapter 3:15, na hindi pa siya mabalik para bigyan ng pagkataon maligtas po tayo. Dalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. So hindi pa siya bumabalik, hanggang ngayon buhay pa tayo, wala pa siya, hindi pa siya bumabalik para bigyan po tayo ng pagkataon maligtas tayo. So dahil po yun po ng plano ng Diyos, tinuturuan tayo sapagkat ang aral po ng mga apostol ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi po relihiyon, hindi ang bansag natin pastor kasi ako, hindi po, sa aral po tayo mga kapatid. Ang aral po ng mga apostol ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Pakinggan natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 up to 2. Ito yung sinabi ng Sir Pablo. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangarap ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Diba? Sa aral po tayo naliligtas, mga kapatid.
hindi po sa relihiyon, hindi sa bansang pastor pari, tagapagturo Christian, manampalataya tayo. Ang aral ang dapat panghawakan. Kaya ang Sardis, kahit inangkin ng Diyos, iglesia sila ng Diyos, manampalataya sa Panginoon ang Sardis, pero unti-unti namatay. Kapatid, akala nila ikaw ay buhay, ang totoo para kayong patay. Ulitin natin sa chapter 3 verse 1 dito po sa pahayag. Sulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito ang mensahe ng may 7 espiritu ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalatayan nyo sa akin. Ngunit ang totoo para kayong patay. Diba? Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalatayan nyo. Ngunit ang totoo para kayong patay. Bakit? Nakinig lang kasi sila. Manampalataya nga, may panampalataya sa Panginoon, pero hanggang po sa pakikinig, wala po silang ginagawa. Kaya dinadaya lang sarili. So akala nila maraming tao nagsasabi kay buhay, ngunit para kay patay. Bakit? Christian ito, pastor ito, pare ito, tagapagturo ito, may panampalataya ito. So hanggang lang po dyan. Pero mga kapatid, nakita po ng Diyos ang puso ng tao kung ano talaga ang motibo. Nakinig lang tayo. So sabi Santiago, wag lang tagapakinig, dapat gawin ang napakinggan. Kasi ang pagpapala wala po sa nakikinig. Ang pagiging matuwid ng tao wala po sa pakikinig. Ang pagiging matuwid ng tao nasa paggawa. 2:13, pakinggan natin dito sa Roma, kapatid. Pagkat hindi ang nakikinig sa kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid, kundi ang tumutupad nito. Di ba? Ang tinatanggap ng Diyos na matuwid, hindi nakikinig lang sa kautusan, kundi ang tumutupad nito. Tama po. So yun po ang pinaka-sentro ng mensahe natin, na sana po ay matuto tayo sa tamang pamuhay. Huwag tayong matulan sa araw ng paghukom, ay mapalaya tayo sa harapan ng Diyos. Hindi tayo maparusa ng impyerno, kundi makapasok tayo sa kanyang kaharian. Yan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos natin. Ayaw ng Diyos talaga mapahamak ang tao. Kasi mahal tayo ng Diyos, at ayaw ng Diyos na ang kanyang pag-ibig sa atin ay hindi natin maramdaman. Kaya tinuturuan tayo, itinuwid tayo ng Diyos, maraming paraan. Tinutuwid ang tao sa mitan ng sakit. Marami po, mga sakuna, na sabihin natin, dumaan tayo ng mga sakuna, pero buhay pa rin, sapagkat para maalala mo kung ano ang pamuhay natin. Kasi iningatan ng Panginoon ang mga tao, mga kapatid, na naging masunurin. Nag-iingat po ang Panginoon sa atin kahit mga anong mga pangyari. Ito po na ating binabasa sa Psalms 91 in verse 2 up to 7, na walang mga kasakunaan kung mga salot man sa lupa na darating sa atin kung ingatan natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Walang sakuna, walang mga kapatid nangyari sa lupa na mapuruhan tayo, kundi tayo po ay iligtas ng Panginoon. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot, o sa palaso ng mga kaaway, o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Makikita mo kung paano pinaparusahan ang mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol. Walang kasamaan, kalamidad, o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Amen. So yan mga kapatid, no? Napaganda po namin sa Diyos para po sa atin. So huwag tayo magdalawang isip na magmusunurin sa Panginoon, dahil po ang Diyos nag-iingat po sa atin. Hindi po tayo makapag-ingat, no, sa ating sarili. Pero ang Diyos, kayang-kaya ng Diyos ingatan po ating sarili, na huwag tayong mapahamak, dahil ang Diyos na ating pinaglingkuran, Diyos po na mahabagin, at puspos ng awa, banayad po siya sa paggalit. Kaya ang pagpapala ng tao nasa pagpakikinig at pagtupad ng napakinggan. Pakinggan natin sa Pahayag chapter 1 and verse 3.
Ito po ang sinabi po na sulat ni Apostol Juan. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Amen. So mapalad kapag mamuhay po tayo na sumunod ng kalooban ng Diyos, pagpapalain po tayo dahil ang Diyos na ating pinaglingkuran ay hindi natutulog. Mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglingkuran, siya ang gabay at nag-ingat sa atin sa mga sakuna, salot, anuman mga sabihin natin nangyari sa sanlibutan. Mga kapatid, hindi po tayo pabayaan ng Diyos. Pakinggan natin sa 32 verse 1 up to 3 dito po sa Psalms. Mapalad ang isang tao na ang pagsuway at mga kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon. So mapalad na po isang tao na ang kanyang pagsuway kasalanan kinalimutan na ng Panginoon. Kailan po yan kalimutan? Kung isuko natin sa Panginoon at tanggapin ang kapatawaran upang magbagong buhay na tayo at bagong linalang dito sa limutan. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Na ang lahat kay Kristo ay bagong linalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. So mapalad tayo kung napatawad na tayo sa ating mga pagsuway at ating mga kasalanan. Verse 2. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi ibinibintang sa kanya ng Panginoon at walang pandaraya sa kanyang puso. Mapalad ang kasalanan na binibintang. Ibig sabihin wala nang sumbat ang Diyos sa atin kasi ang pagparito ng anak ng Diyos nagpapako sa krus ang Panginoon Kristo para patawarin tayo sa ating kasalanan. So mapalad tayo at ang ating puso dalisay, walang puot, walang sama ng loob sa kapwa at walang paninira sa ating kapwa. Yung pagpapala na nais ng Diyos na makamta natin. Hindi po na sarili natin pagsisikap kasi ayaw ng Diyos talaga na ipahamak tayo sapagkat mahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, yan po ang nais ng Panginoon. Hallelujah, na pagpapalain po tayo. Now, sa verse 11, ganito po ang sinabi sa verse 11, mga kapatid. Pakinggan natin sa Psalms 32:11. Kayong mga matuwid, magalak kayo at magsaya sa Panginoon. Kayong mga namumuhay ng tama, sumigaw kayo sa galak. So, ano may na matuwid, sumigaw sa galak, magtuwa tayo dahil po ang Diyos kasama natin. Kasi ang Diyos ay nakatingin sa matuwid at nakikinig siya ng ating madalangin. Ngunit ang Diyos salungat sa masama. Ayon po sa 1 Peter chapter 3 verse 12. Kapatid. Mga kapatid, no? Muna sa pagpapala. So, dapat isuko natin ang ating mga kasalanan, ating mga ginawa, kamalian sa Panginoon. So, isuko po natin yan sapagkat mapalad po ang mga tao na pinawalang sala na po. Kapatid, na sinabi ko dito mga kapatid sa Banal na Aklat sa chapter 32 verse 1 at 2 sa Psalms, mga kapatid. Mapalad ang isang tao na ang pagsuway at mga kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi ibinibintang sa kanya ng Panginoon at walang pandaraya sa kanyang puso. So yan mga kapatid, no? Kapag natin isuko sa Panginoon ang ating mga kasalanan, so yun po ang nagpapahirap sa atin. Yung mga kasalanan, kamalian natin, pagsuway sa Panginoon na natin sinusuko. So yan po ang sanhi na nabigat po, no? Na pinapasaan natin, nagpapahirap sa atin, mga kapatid, na nang lulumo, nang hihina ating katawan. Dahil po kasalanan natin hanggang ngayon, hindi pa natin sinusuko sa Panginoon. Pakinggan natin sa verse 3, mga kapatid, Psalms 32 verse 3 up to 4, mga kapatid. Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. So kapag hanggang ngayon, itong ating kasalanan, pagsuway sa Panginoon, hindi po natin susuko ito. Ito po ang dahilan na nanlulumo, nanghihina ang ating katawan sapagkat ang ating kasalanan hanggang ngayon ay dala-dala pa po natin. At dahil na sa ginawa natin, kinapupuutan tayo ng Diyos at maging mapahamak po ang ating buhay sa limutan na ito. No? Kapag natin isusuko ating kasalanan, sabi ni Psalmista David sa 32 verse 3 up to 5 dito po sa Psalms. Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan,
Buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Verse 4. Araw-gabi hirap na hirap ako dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. Nawalan na ako ng lakas tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. Amen. So ang pagtatapat sa kasalanan, ito ang pagsuko, no? Pagsuko sa Panginoon at nangako tayo na talikuran na natin ang dati nating ginagawa. Kaya yun na po ang pagsuko natin, pagtalikod na po yan sa ating kasalanan. At dahil po sa ginawa natin, mapatawad tayo. Sapagkat si Apostol Pedro, ayun talaga ang sinasabi niya, mga kapatid, na magsisi kayo at magpabautismo kayo ang sa inyo sa Panginoon si Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. So yan mga kapatid, ang ating kalagayan. Kung hindi po natin susuko ating mga kasalanan, hindi tayo mapatawad. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pedro sa mga Israelita, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Pakinggan natin sa Gawa, Kabanata 2, talata 38. Ganito mga kapatid ang sinabi ng Biblia. So kaya ito pong dahilan na bakit tayo na naging matatag sa ating panampalataya, sapagkat sa salita ng Diyos mga kapatid na pakinggan po natin ay napatatag at napasaya tayo dahil alam natin ating katayuan sa paningin ng Diyos na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan kung magpabautismo tayo, no, sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo. Pakinggan natin sa 2:38 dito po sa Gawa mga kapatid. Ito po ang sinabi ng Biblia. Tumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. So tama si Psalmista David sa Psalms in chapter 32 in verse 5 na ngunit ang sabi niya dito, ngayon ipagtapat ko na ang kasalanan at pinatawad niya ako. Ito mga pati sinabi sa verse 5 sa Psalms 32. Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. Yan po mga kapatid, na aral po ni Apostol Pedro, magsisi kayo. Ito po pagtapat natin sa Panginoon at ito po ang isang tanda na ang bautismo ay nagpapatawad na ating kasalanan. So dahil diyan ay talagang buhay ang pag-asa natin at nagpatatag ito sa ating panampalataya ang salita ng Diyos natin napakinggan dahil alam ng Diyos sa ating mga panahon ngayon talagang hindi pa tayo sakdal tulad na iglesia ng Sardis. Kung manampalataya ng Diyos sa lugar ng Sardis ay kahit napubuhay sila pero ang kala ng iba buhay na buhay ang panampalataya pero sa mata ng Diyos pala ay patay. Dahil po maraming napakinggan ng manampalataya sa Sardis ay hindi po nilang ginagawa. So mga kapatid, ang dahilan na unti-unti tayo mamatay sa paningin ng Diyos. Sinabi ko na nga, sa una tayo nakarinig ng salita ng Diyos at naging Christian tayo, pastor, tagapagturo o manampalataya, ay masigasig po tayo. Pero pagdating po ng panahon, kasi ang sabi ng Panginoon na alam ko ang inyong mga ginagawa. No? Lahat po ng mga manampalataya, alam po ng Diyos ating ginagawa. Ayon po sa sinabi po sa chapter 3 verse 1 up to verse 3 dito po sa pahayag. Sulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito sa ating pastor, nagbabantay tayo ng mga kaluluwa, pastor pari, tagapagturo. Ibig sabihin, nagbabantay sa iglesia ng Diyos sa Sardis. Ito po ang mga kapatid nagtuturo sa mga itong manampalataya na nakiisa po sa atin, sa ating mga ay tuntunin. Sila po ang mga membro natin, sila po ang ating tinuturuan. So ang tinutukoy ng Panginoon na anghel, tayo po yan, tagapagturo
pari, pastor, ito po mga tagapagturo sa ng Diyos. Yun po ibig sabihin, mga anghel sa iglesia ng Sardis. Ibig sabihin, tayo po ang nagpapakain ng mga mananampalataya ng Diyos. Sulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Nagbabantay sa iglesia ng Sardis. Anghel nagbabantay sa iglesia ng Sardis. So tayo po yan na pinagkalooban ng Diyos ng kanyang salita. At sapagkat sa ating paglilingkod ngayon, kahit na po kung pastor tayo, pari tagapagturo, pero ang sabi ng Panginoon, marami nagsasabi na buhay na buhay. Ito ang mensahe ng may 7 espiritu ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalatayan nyo sa akin. Ngunit ang totoo, para kayong patay. Yung mga kapatid na ito manampalataya sa Sardis, marami ang nagsasabi, ibig sabihin, nakita tayo ng mga tao, Christian tayo, nakita tayo ng mga tao, pastor tayo pari, tagapagturo. So hanggang po sa paningin nila sa labas, akala nila nagpupuri tayo, nagsasamba tayo, at yung po mga kapatid na napagkamalan tayo na talagang buhay na buhay ang panampalataya po natin. So mga kapatid, tandaan po natin, marami pong nagpupuri na hanggang po sa bibig lamang, hindi po galing sa puso. No? So, kailangan natin malaman na ito mga kapatid, hindi po na lahat ng pupuri sa Diyos ay talaga ay kinulugdan ng Diyos. So, marami nagpupuri sa Panginoon din ngayon. So, pero hindi po mga kapatid, tandaan po natin, hindi po ginagawa nila ang napakinggan. Kasi itong mga palataya sa Sardis, nagpupuri po. Kaya sinabi buhay na buhay, akala nila buhay na buhay. Ibig sabihin, Christian talaga. Nakita ng mga tao, pastor ito, pari ito, tagapagturo ito, Christian ito ng palataya. Pero sa paningin ng Diyos, patay na patay tayo. Bakit? Marami tayong napakinggan ng salita ng Diyos na hindi po natin ginagawa. Pakinggan natin sa verse 2. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. So ito pala, gumising kayo at pasiglahin ang natitira pa ninyong pananampalataya para hindi tuluyan mamatay. So ito pananampalataya natin mga kapatid, habang sa ating pananampalataya, ito mismo ang gumagawa. Kaya kung hindi magawa ating napakinggan, patay na ang pananampalataya natin sa paningin ng Diyos. Kaya habang tayo nagkaroon ng pananampalataya, ang pananampalataya mismo ang gumagawa, hindi po tayo. Na dahil pastor ako, hindi po. Itong ginawa natin, hindi sa ating pagkapastor. Ito po ay bunga ng ating pananampalataya. Sapagkat kung wala tayong pananampalataya, ano pa ang dahilan, ano pa ang silbi na magsisika pa tayo, maparating natin ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan kung ito lang pagkapastor ay pinakilala natin. Hindi po. Ang pananampalataya mismo ang gumagawa, hindi ang aking pagkapastor. So ito pananampalataya kung hanggang nandito ito sa akin, so magawa ko ang ayon ang kalooban ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung wala na tayong pananampalataya, unti-unti na pumamatay at ano pa man ating mapakinggan, hindi na po natin magagawa. Ituloy natin hanggang sa verse 3. Dahil nakikita ko na ang mga gawa niyo ay hindi paganap sa paningin ng aking Diyos. Kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon. So yun pala, na ang Sardis, maraming nagsasabi na buhay ang iyong pananampalataya. Kasi kapag nagsamba ang tao, nagpupuri sa Panginoon, akala nila, pastor ito, Christian ito, pare ito, tagapagturo ito, may pananampalataya ito, kasi nagpuri. Pero hanggang lang po sa pagpuri. Talagang buong buhay ba tayo sa loob ng simbahan? Para walang makitang masama na ginawa natin. Ipaglabas sa simbahan, pumunta sa diskuhan, kahalayan, nagsinungaling, naglalasing, nanira ng kapwa. Sunod simbahan, hindi ko makapanira sa sunod simbahan. Kaya akala nila buhay na buhay kasi nagpupuri. No? Nagpupuri sa Panginoon, nagsasama sa Panginoon. Pero ang pagpupuri nila, hanggang po sa bibig, mga kapatid. Wala po. Tandaan po natin, galing sa puso, ang pagpupuri nila. Pakinggan lang ito sa Mark chapter 7 verse 6. Ito po sinabi ni Apostol Marcos. 7 verse 6. Mga kapatid. Sinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na,
Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Diba? Ganun ang Sardis. Akala ng maraming nagsasabi, akala buhay na buhay ang inyong pananampalataya, pero ang totoo, para kayong patay. So ganito mga kapatid, nagpupuri ito nagpupuri, pero hanggang po sa labi, hindi galing sa puso. So yun po nakita ng Diyos, ang Sardis, maraming napakinggan, kasi pag simba tayo, ang pastor nagtuturo, ang pari nagtuturo, kung sinong tagapagturo sa ng Diyos, nakikinig pa ang mga tao sa loob ng simbahan. Pero lahat ba nakikinig? Lahat ba nagpupuri sa simbahan? Lahat ba nakikinig sa simbahan? Ay talagang ginawa po nila ang katungkulan bilang Kristiyan, pari, tagapagturo, pastor. Kasi paglabas sa simbahan, lalabas ang tunay na ugali. Hindi mga pwede na sa loob ng simbahan gawa ka ng kabastusan. Pero paglabas sa simbahan, yan na po makita ang laman ng puso natin. Yun po. Napagkamalan ang Sardis, buhay na buhay. Pero ang totoo, para kayong patay. Bakit? Maraming napakinggan ang manampalataya ng Sardis na hindi ginagawa. Kaya, ang sabi ng Panginoon, gumising ka. Kung hindi ka gigising, paparihan ako. Balikan natin ang chapter 3, verse 3. Dito po sa pahayag. Iaalalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi ninyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi ninyo alam kung kailan darating. Mga batid, ano ba ang darating sa atin na tulad ng magnanakaw? Di ba ang kamatayan? Alam mo ba? Alam ba natin? Mamaya wala na tayo? Alam ba natin bukas wala na tayo? Yun ang sinasabi tulad ng magnanakaw. Ang kamatayan, hindi mapigilan ng tao. Yun ang magnanakaw na hindi mo inaakala. Nadarating lang sa atin ang kamatayan na walang kaalaman. Pakinggan natin mga kapatid. Ito po sa Ecclesiastes kung mangaral, chapter 8, in verse 8. Ito sinabi ng sulat ni Haring Solomon, Kabanata 8, talata 8 sa mangaral. Kung paanong hindi mapipigilan ng tao ang hangin, hindi rin niya mapipigilan ang kanyang kamatayan. Ganon. Yun po sinabi ng Panginoon, darating ako na tulad ng magnanakaw. So mga kapatid, kasi ang Panginoon, siya po ang naghawak ng susi ng kamatayan. Siya po ang naghawak ng susi ng daigdig mga patay. So, ang kamatayan para magnanakaw. Marami natutulog nga, hindi nakagising. Marami umalis sa bahay, hindi nakabalik sa kanyang pamamahay. Dahil po, ang kamatayan, hindi mapigilan. Kahit sino man, mga kapatid, wala makapigil sa araw ng kamatayan dahil walang kapangyarihan tayo. Pigilan ang hangin, itong hininga natin, wala makapigil. Balikan natin na 8:8 sa Ecclesiastes. Kung paanong hindi mapipigilan ng tao ang hangin, Hininga natin. Yung papigilan itong hangin natin, itong nag-circulate na ating katawan habang may hangin, sumarsikulit pang hininga natin, buhay pa tayo. Pag wala nang hininga, patay na tayo. Hindi mapigilan natin yan kung alisin ng Panginoon yung espiritu ng buhay na sa butas nating ilong. Ayon po sa Job, Kabanata 27, talata 3, na nasa akin pa ang lakas ng aking katawan sapagkat ang espiritu ng buhay nasa butas ng aking ilong. So mga kapatid, ito po ang aalis ng ito na parang ninakawan ka ng lahat ng bagay na sayo. Kasi pag namatay na tayo, anuman ang nasa atin, iba na po ang makinabang dyan. Yun po ang panahon na parang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan darating ang isang magnanakaw. Now, marami kang bagay, may bahay, lupa, sasakyan, may negosyo ka, kung marami pa anong sayo, para kang ninakawan sa araw ng kamatayan. Hindi mo madadala yun mga kapatid. Anuman ang nasa atin, hindi po natin madadala ang nasa atin. Napakinggan na natin sa Psalms 49 in verse 1 up to 6 mga kapatid. Pakinggan natin to ang sinabi sa Psalms 49. Makinig kayo lahat ng bansa, kayong lahat na nananahan dito sa mundo. Para po ito sa lahat, para sa atin itong lahat ito mga kapatid.
Tuloy natin. Dakila ka man o aba, mayaman ka man o dukha, makinig ka. Makinig tayo ha. Dakila ka man, mayaman ka man, aba, o dukha, makinig ka. Anong sinabi? Verse 3. Dahil magsasalita ako na puno ng karunungan at puno rin ng pangunawa ang aking kaisipan. Ang Diyos pong salita dito ha. Tuloy natin sa verse 4. Itutuon ko ang aking pansin sa mga kawikaan at ipapaliwanag ko ang kahulugan nito habang tinutugtog ko ang alpa. Tandaan po natin sa pagsamba, nandiyan po binuksan po ang salita ng Diyos. At ang Diyos nagsalita sa atin para tayo makinig. Kasi sabi niya, makinig kayo sa akin. Habang tayo tumugtog ng alpa sa simbahan, nagpupuri, kung makinig ka. Kung ano ang aral ni pastor, ni father, ni brother, sister, para po sa ating ikakabuti. Verse 5 up to 7. Bakit ako matatakot kung may darating na panganib o kung ako'y mapaligiran ng aking mga kaaway? Sila ay nagtitiwala sa kanilang kayamanan at dahil dito ay nagmamayabang. So, ito po para sa atin na dapat huwag tayo magtiwala sa kayamanan dahil ang kayamanan hindi madadala yan. Yun ang sinabi ng Panginoon, darating ako para mga nakaw sapagkat anong bagay na sa iyo, pag namatay po tayo, parang ninakawan natin ang lahat ng bagay kasi papunta na tayo sa dako na kahit anuman wala tayong madala. Pakinggan natin hanggang po sa verse 7. Pero walang may kakayahang tubusin ang kanyang sarili mula sa kamatayan, kahit magbayad pa siya sa Diyos. Wala makatubos, mga kapatid, na ating kamatayan. Kahit sabihin natin, huwag mo na akong patayin ngayon. Itong 1 billion ko, Panginoon. Hindi po yan, hindi matubos ang kamatayan natin sa darating. Diyos lang po ang makapatagdag. Diyos din ang kukuha na ating hininga. Tuloy natin si verse 8 up to 10. Dahil napakamahal ang pagtubos sa isang buhay, hindi sapat ang anumang pambayad. So, hindi sapat. Napakamahal ang pagtubos ng buhay. Kaya hindi sapat. Ano pa pambayad? Tuloy pa natin. Upang ang tao'y mabuhay magpakailanman at hindi na mamatay. Hindi sapat anong kayamanan. Wala tayong pira na kayang tubusin ang buhay natin, na pinidagdagan natin ang ating mga araw, mga taon. At anuman ang nasa atin, hindi tayo makaiwas na impyerno dahil sa mga bagay na sa atin. Kasi ang impyerno nakahanda po sa mga tao yan na mga suel at kung nagmamarunong na hindi sumunod ng kalooban ng Diyos. Verse 10 up to 11. Nakikita nga ng lahat na kahit ang marurunong ay namamatay, ganoon din ang mga matitigas ang ulo at mga hangal, at maiiwan nila sa iba ang kanilang kayamanan. Yun po, para kang nakawan kasi yung nasa iyo ngayon, pagkamatay natin, wala tayong madala. Walang madala natin kahit anong kayamanan, kapatid. Verse 11. Ang kanilang libingan ay magiging bahay nila magpakailanman. Doon sila mananahan, kahit may mga lupaing nakapangalan sa kanila. So kahit pa ilan hektarya ang lupa mo, ilang bahay mo na magandang bahay, sasakyan, ano pa na sa atin, wala tayong madala sa araw na sa ating pag-alis sa sanlibutan na ito. Verse 12. Kahit tanyag ang tao, hindi siya magtatagal. Mamamatay din siya katulad ng hayop. Kahit tanyag, presidente ka, senador ka, congressman ka, gobernador ka, mayor ka, kapitan ka, kagawad ka, kung iski-chairman ka sa lugar, kung ikaw barangay police ka, at ano pa ang naabot natin, pero hindi tayo magtatagal. Aalis tayo dito sa libutan. Pansamantala lang po ang buhay natin. 13. Ganito rin ang kahihinatnan ng taong nagtitiwala sa sarili, na nasisiyahan sa sariling pananalita. 14. Sila'y nakatakdang mamatay. Tulad sila ng mga tupa na ginagabayan ng kamatayan patungo sa libingan. Pagsapit ng umaga, pangungunahan sila ng mga matuwid. Mabubulok ang bangkay nila sa libingan, malayo sa dati nilang tirahan. So, ganun po mangyari mga kapatid, no? Ganun po mangyari. Kaya, nais ng Panginoon na ituwid natin pumuhay natin. So, kahit ano man ano sa atin, madala natin yan. Wala tayong madala. Anong man ang kayamanan natin, kapatid, walang madala natin. Dahil hindi natin madadala yan kapag namatay na po tayo, kapatid. 16 to 18.
Huwag kang mangamba kung yumayaman ang iba, at ang kanilang kayamanan ay lalo pang nadadagdagan, dahil hindi nila ito madadala kapag sila'y namatay. Ang kanilang kayamanan ay hindi madadala sa libingan. Yan po mga kapatid, hindi madadala sa libingan ang kayamanan, ano muna na sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Sardis, magsisi ka at gawin mo na ang iyong napakinggan. Kung hindi, darating ako dyan na para mga nakaw na hindi mo inasahan. So ang kamatayan, hindi maasahan natin yan. Mamaya bukas, darating sa atin yan. Kahit sino mang tao sa salibutan, wala tayong kapangyarihan sa pagpigil ng ating espiritu at walang kapangyarihan natin sa pagpigil sa araw ng kamatayan. So ito mga kapatid, ang mensahe natin para sa lahat po ng mga viewers natin dito po sa YouTube channel. So kalimutan natin mga kapatid, like natin, share natin ang salita ng Diyos. So huwag kalimutan, mag-bill on na lang tayo. At yun po mga kapatid, sa bawat araw may mga video tayo, palibagong video. Ay marami pa tayong matutunan na salita ng Diyos para po na magpatuloy po tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos habang naghintay po tayo. Maiwas tayo sa kuna, maiwas tayo sa mga salot, maiwas tayo sa digmaan. Anumang mga pangyayari sa libutan, ito po ay kumakalas ng buhay ng tao. Sapagkat ang Diyos maasahan, makapangyarihan ng Diyos at nang-ingat po siya sa atin. Mga kapatid, saan man tayo paroroon, ang Diyos po ang nag-ingat sa atin. Hindi po tayo nag-ingat, hindi po kamag-anak tayo nag-ingat, ang Diyos mismo ang nag-iingat sa atin. Kaya hanggang sa mga araw na ito, ang Panginoon po ay tinuturuan po tayo para po na huwag na tayo tuluyan, mga kapatid, na magagawa tayo ng kaswailan sa Panginoon Diyos. Sapagkat ipagtapat na natin, makuha na po na pasanin natin, gagaan na po ang pasanin natin, mapawalang sala na po tayo kung isuko natin sa Panginoon ayon po sa Psalms in chapter 32 in verse 5. Pagtapat na natin, mapatawad na tayo. Kapag hindi pagtapat yan, papasanin natin yan hanggang natin malugmok sa kahirapan at mahirapan tayo talaga kapag hindi tayo susuko sa Panginoon. Psalms 32 verse 3 to 5. Ito mga kapatid ating mga kapatid binabasa para po na tayo po ay gagaan ang ating pasanin at hindi tayo mahirapan araw at gabi at mapatawad tayo sa ating kasalanan. Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Araw-gabi hirap na hirap ako dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. Nawalan na ako ng lakas tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. Amen. So, mapatawad na ito, magsisi tayo, pagtalikod sa mga masamang mga pamuhay ugali at magpabautismo tayo sa pangalan sa Kristo upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at tatanggapin natin ipagkaloob na Espiritu Santo. Espiritu Santo mga kapatid, nagtuturo ito sa atin ayon po sa John 15:26. Nagtuturo ang Espiritu Santo na nararapat sa ating pamuhay upang na hindi tayo mapahamak sa araw ng pagparito na ating Panginoon at ating paglisalimutan. May kasiguruan na ating masecure po natin ang kaluluwa natin papunta tayo sa bahay ng Panginoon. Sinabi sa Pablo, kapatid, isa 2 Corinthians chapter 5 in verse 8, kung ako'y alis sa katawan na ito, nasa bahay na ako ng Panginoon. So yun po, asahan natin, sana po sa ating paglisalimutan, papunta tayo sa dambana ng Diyos at doon naghintay tayo hanggang kailan paparito ulit ng Panginoon at kunin natin ating katawan na libing sa lupa, makasama tayo ng Panginoon magpakailanman. So mga kapatid, ito po ang mensahe ng Diyos para po sa atin na sana po huwag natin kalimutan sa bawat araw na dapat alam natin ating ginagawa. Huwag natin kalimutan na ang Diyos mapagbiyaya, mapagmahal, mapagkumbaba. Ang Diyos mapuspos na awa, banayad sa paggalit ay po sa Hunas in chapter 4 in verse 2. Mga kapatid, maraming salamat ulit sa lahat natin mga viewers. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be with us, bless us Christ. Amen.